Sa wakas, audio ng Bembangan. Nilabas na. Eto na nga ho, mga kababayan. Alam nyo, etong pinakalat na ito, no? Actually, ito yung inano ni Dean Chase, no, na tungkol dito sa Bembangan sa LA ba yun? Kung di ako nagkakamali, no, na kung saan nga involved daw dyan, no? Involved daw dyan yung dalawa, no? Yung tinatawag ni Madam Maharlika na Satanas at yun nga si Bangag. Kasama dyan si Mr. It's Too Big. Alright? Mga kababayan, ito ho ang aking magiging topic ngayon. Magbibigay lang ako ng aking konting komento tungkol dito. At gusto ko lang din i-share sa inyo at sabay-sabay nating pakinggan kung talaga nga bang sila yung nasa audio na ito. Kasi alam niyo naman, uso ang AI. Pag may video, kahit na totoo, sasabihin ng mga bangag, AI. Pag may audio, kahit na totoo, sasabihin ng mga tolongges, AI. So eto ho, kayo na ang humusga mga kababayan. Maaaring iba dyan ay napanood na ito, napakinggan na itong itong audio na ito. Kaya ako ho ay makikiusap muna. Bago tayo magpatuloy, isa munang like dyan sa mga solid nating supporters, solid na Duterte supporters dyan. Paki-like po nitong video. At kung kayo po ay bago pa lang dito sa channel ko, sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video na ina-upload ko. At i-share niyo na rin, ikalat natin ito, mga kababayan. Ikalat natin. Alright, so pakinggan natin itong ni Madam Maharlika. Itong video ni Madam Maharlika. Sabi ni Dean sana, so far sinabit niya sa White House. Okay, pwede ka kasi mag-email dito, no? Sa Amerika, i-email mo. Baka nga pinagpipiestahan na nila, kadiri, yung orgy nitong mag-asawang Bangag at ni Mr. Too Big. Ay notify na sila through email na na-receive na government ng Amerika yung kanyang Senado. Tika mo ang ganyan mabuti. Ito, Papa. No, you don't have to book a ride. Remember, sinabi ni Mr. T, okay? At di doon sa kanyang interview, mga kababayan, balikan natin to. Okay, di ba? No. Alam mo, kilala ko kasi si Satanas. Nakakausap ko siya, kaya kilala ko ang boses niya. Pera ng bayan para magkipagtantan. Ayan, buong na word yan. Sa mga ganyang klaseng event. Right, honey? Yung boses, the way na i-deliver yung boses, the way na magsalita, mare-recognize mo. Ayan, hindi ko pa si Madam Maharlika. Okay. So, doon pala sa umpisa ng video, mga kababayan, medyo yung audio na pinapakinggan natin, masasabi talaga natin na kaboses. Di ba? Kasi kahit nasabi na hindi natin siya nakakausap ng personal, kahit na via television o via interview lang, maano natin yung boses Right? Pero alam niyo naman, yung mga tolongges, pinaglalaban nila, ayan. Right? So tingnan natin. Identify mo kung talagang eto yon. Wala pang video, although, ayan ang mukha ni Lisa Tanas, di ba? Siguro naman nakita nyo na yan, kaya lang may takip dito Nakita nyo na yan sa post ni Dean Chase at yun na nga, nandoon ang mukha. Lawlaw nga. This is very New York dugyot. Wow. Okay, money is not an issue. Wow. Alright? Kasi gusto na umuwi ni Mr. Too Big. Just stay. We'll have fun. And this is very Bangag's voice. Ilang boses yun just stay. We'll have fun. Don't worry. Money is not an issue. Ang klase talaga sila, Wawa naman ang mga taxpayer. Talagang kahit lumustay sila ng lumustay, wala silang pakialam. Mahalaga, maging masaya sila. Beses ko na nakaharap si Bangag. Alright? Personal, hindi lang napapanood. Ilang beses na, and this is very Bangag's voice. Yes, ayan, may binanggit yung pangalan.
your pay will be as handsome as you. Okay? Ano sabi niya? She called him by his name, had to sleep. Okay, blip it, sabi ni Dean. He will be as handsome as you. Sabi ni Mr. T, it's not that. It's just I have an early appointment later today. Kasi madaling araw yan na naganap for sure. Dahil alam mo yung mga adikto. Isang tanong, si Mr. Tubig. Yung inaano ni Madam Harlika. Madaling araw yan sila tumitira, di ba? Ay, Kasi sinabi na rin mismo dyan ni Mr. Tubig na hindi lang tsuktsakan kundi mayroong party drugs. Right? But I can stay a bit longer. Okay? So, yan ang mga kababayan, yan yung bago ngayon. Mga kababayan, ito ay public interest. Isa ito sa mga grounds na pwedeng matanggal, ma-impeach si Bangag. Diba? Sabi ko sa inyo, dahil sa kaniyang pagkikipagbulian, gamit bulian. Salitang Ilonggo yung mga kababayan bulian. Ibig sabihin, petan. ang pera ng bayan. Dapat managot sila oras. Kaya nga challenge sila ni Dean. Kaya challenge namin sila. Not only sa Chokchak video, even sa Pulburon video. Dahil ako, authenticated ang video ko. Hanggang ngayon, ulitin ko, wala pa rin silang kaso. And si Dean, okay, for sure, authenticated ang video niya dahil kitang-kita ng dalawang mata niya dahil ang pangyayari is 2023, November 2023, sa San Francisco, California, during APEC event, kung saan pumunta talaga si Bangag Jr. dito at documented yun, yung APEC na yun, 2023. At syempre, para talagang magkaalaman sana. Matagal na pala ito. Akala ko bago lang. Akala ko yung mismong araw ng pagkamatay ni Tanto ko. Hindi pala. Matagal na pala ito. 2023. 2026 na ngayon, no? 3 years ago na. Mga kababayan, yun nga, mag-file nga ng case si Bangag. Dapat mabilis, di ba? Dapat mabilis na nag-file si Lisa Tanas at si Bangag ng kaso laban kay Dean. November pa yan. Mabilis na yan. Sana naka-receive na tayo ng letter from law firm. Kasi kaya ni Lisa Tanas at ni Bangag magbayad. Di ba? Hindi nga problema yung issue. Bakit November ba? Itong kanilang chuba-chuchu, nakipag-tsuktsakan blues, bakit wala pa November, December, 3 buwan na. Mabilis lang yan. Kung ito ay hindi totoo, that million na, the same with Pulburon video, na nag-viral, million na ang nakakarinig nito sa boses ni Satanas at sa luray na bells ni Satanas na kung saan, according to Mr. T, kliyente nila itong mag-asawang Bangag sa Chokchakan Blues. Gamit ang pera ng bayan. Kung fake news ito, kung ito ay kasinungalingan, dapat the moment na inirelease ni Dean Chase yung audio at yung interview niya kay Mr. Tubig, mabilis pa sa 4:00 dapat ang mga alipores ni Bangag at ang kanilang mga abogado dahil hawak nila ang pondo, bilyon-bilyon nga ang ninakaw nila, di ba? Barya lang ang mga law firms sa kanila dito. Pwede niyang kunin, yan yung mga law firm nila, diyan dito na mamahalin per hour, milyon-milyon ang ginagamit nila, ay ginagastos nila, pero hindi mapailan-pailan ng case Dean Chase kasi nga doon magkakaalaman sa korte, mga kababayan, ipipresent. Alright? Ipipresent. Tama ka naman. No? Kapag kinasuhan nga naman si Dean Chase, for sure, ilalabas ni Dean Chase yung mga ebidensya niya, magkakaalamanan talaga. Kaya siguro, hindi nila ma-file ng kaso dahil isa sa mga iniisip nila posibleng mangyari, mabubuhay lalo sila. Kaya dead man na lang sila. Hindi na nila papansinin yan. Hayaan na yan, wala na yan. Enjoy lang tayo makipagbulian. Tama ka naman, yung punto dito ni Madam Harlika. Kaya pala until na walang naipafile na kaso kay Dean Chase. Ang dami ng mga expose ni Dean Chase. Kasi marami rin pinangahawakan ito si Dean Chase. Naku, yari sila dito kay Dean Chase. Video na to kasi sasabihin ng lawyer, 'di ba, ng abogado sa abogado, ito ba'y paninira mo lang? Ito ba'y gawa-gawa mo lang? Ito ba AI mo lang?
doon magkakaalaman sa Oo. Korte Kasi Suprema. ipapa-authenticate yan kung talagang AI, di ba? Eh, pag lumabas na talagang authenticated, yari sila. Magkakapahiyaan. Kakalat pa sa buong mundo. Di ba? Kakalat pa. Actually, kalat ng araw ito mga kababayan. Di ba sabi nga ni Madam Marlica doon sa umpisa ng video, nag-email daw si Dean Chase o in-email na raw ito ni Dean Chase. So, marami na siguro Sa legal, okay, doon sa legal battle na kung ito ba ang video na ito na ang audio at yung mga pictures na pinakita ni Dean Chase ay authentic. Pero ayaw nga mag-file ng case na Liza Tanas. Ang ginagawa nila panakot. Ayan, gagawa tayo ng hakbang para mapanagot. Asan yung panagot? 3 months na. Diyan sa tubig na yan. Nasa na mga media? Bakit hindi nyo ito i-highlight? Di ba? Pinapatakbo kayo ng gobyernong mga salaula. Pinapatakbo kayo ng gobyernong mga adiktos, mga hindi lang sugapa sa pera, kundi sugapa pati sa laman. Di ba? So yun mga palangga, mga kababayan. Kaya ito yung sitwasyon natin sa ating bayan. Okay, ito ba? Fake news ba ito? Paano naging fake news? So ayaw nga nilang harapin kami. Ayaw nga nilang mag-file ng case. Kung mapatunayan na talagang itong si Bangag, my God, at stake ang kinabukasan ng bawat Pilipino, which is ngayon na kita nyo na pinagdudusahan ninyo kung paano magpatakbo ang isang bangag ng presidente. Gurguran dito, gurguran doon. Ang mga tatay, may nabasa ako yung, yung pagmamalupit, yung mga, what do you call that? Yung mga abuse ng mga magulang na mga adiktos sa kanilang mga anak, tumaas ang rate sa Pilipinas. Kasi nga nagbalikan yung mga adik. Eto, sabi ko sa inyo, the reason why kahapon pinag-usapan natin na itong scripted impeachment nila, na sila lang din ang may gawa niyan, sila Bangag, sila rin nagkutsabahan, in preparation to, na kapag nagkaroon na ng primetime bida, dito sa video na ito, pag inilabas na Dean, na pwedeng gamitin against the Bangag at the Bangag president, na siya ay nakipagtsuktsakan, nagpabutas siya ng buli niya, di ba? Nagpapasok siya ng malaking tubig, di ba? Ulitin natin, ay paglabag sa what? Sa konstitusyon, paglabag sa ating batas, betrayal of public trust. Okay? Culpable of what? Culpable violation of the Constitution na lagi nating naririnig. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng pagiging presidente at ginagamit niya yung pera ng bayan sa pag-aabuso sa pera ninyo. Dahil kitang-kita nyo naman na inaabuso, nagbabayad ng si Bangag at si Satanas. Pera nyo ito. Ngayon, ang mga media, kasabuat din sa pag-betray sa taong bayan. Kasi dapat ito, hina-highlight ninyo, wala nga. Alam niyo, yung media talaga, wala tayong maasahan dyan. Tahimik yan sila. Kaya nga, ginurgur nilang SMNI eh. Kasi SMNI lang makikipag-ano sa kanila, tingnan nyo. Eto mga bayarang media, tahimik yan sila sa mga totoong issue. Pero pag usapang Sara, maniwala kayo sa akin, ang bilis nilang magbalita. Maya, Sara. Pero pagdating sa administrasyon ito, sa mga katiwalian, hindi sila masyado nakapokus. Magbalita man sila, mababaw lang mga kababayan. Pansin nyo, ang babaw lang nila magbalita eh. Pag sa, pero pag kay Sara, lalo pa nilang dinadagdagan, lalo pa nilang nilalalaman. Kung minsan nga, may fake news pang halo eh. Nagbabalita eh. Okay? Tanungin nyo si Dean, interviewin nyo si Dean. Okay? Kung talagang gusto nyong ma-highlight ito sa buong bayan, na makita kung gaano sa laula ang mag-asawang bangag na, di ba? Bangag na mga tsoktsakera pa. Yan. Narinig natin si Madam Marlica. Salamat sa iyong video, Madam. At ako ay nakagamit mo na. So, ayan ho, no? Narinig natin doon sa umpisa ng video yung boses, yung audio, no? Yun nga, yung lalaki, yung babae, pati yung si Mr. Tubig. Kahit na sabihin natin, hindi talaga natin sila nakausap ng personal, kahit na audio lamang yun, or kasi napapanood naman natin sila sa mga interviews nila sa media, di ba? Sa telebisyon, pare-recognize kaagad natin yung boses. Di ba? Ngayon kung sasabihin na AI lang yan, gawa-gawa lang yan ng mga DDS.
Yun ang usually ginagamit nilang ano eh, no, yung mga TDS, yung mga kampo ni Duterte. Paano pag pina-authenticate ito? Di ba? Actually, tama yung sabi ni Madam Marlica kaya hindi nila ma-file ng kaso si Dean Chase kasi nga natatakot sila na kapag ka nagkaharap-harap at naglabasa ng ebidensya, talagang madidiin sila. Lalo yung masisiwalat ang kanila kasi hindi lang, ako naniniwala ako mga kababayan, hindi lang yan ang pinanghahawakan ni Dean Chase. Kaya ang lakas ng loob ni Dean Chase na magsiwalat kasi galit siya. Galit si Dean Chase sa kalukuhan nila eh. Pero yung piniloloko nila ang tayong mga Pilipino. Sa usaping nakawan wala tayong wala pa napapanagot si dating Senador Bong Revilla, yun lang. Ang totoong mastermind nasaan? 'Di ba dapat nga ang mastermind ang pinapakulong eh. Pero wala tayong balita mga kababayan. Hindi natin alam kung ano talaga ang Kasi walang magnanakaw o walang gagawa ng kung wala naman talagang nagmamanto. At eto pa, yung impeachment complaint na final ni na Atty. Topacio, Atty. Harold Respicio, tingnan nyo. Hinaharang nila. Kasi alam nila na talaga napakatibay ng mga grounds doon sa impeachment complaint na yun. Na pwede talagang ma-impeach ang presidente. Kaya nga sabi ni dating Congressman Mike Defensor na kapag hindi nila pwedeng makasuhan dito ang House of Representative o yung Congress. Dahil yung mga final nung una nag-file walang kalaman-laman. Masyadong mababaw para lang masabing may nag-file yung impeachment complaint. Kaso ang matindi doon, mga kababayan, na booking na yung nag-file ang impeachment complaint abogado pa nila. Tapos yung Makabayan Black. Ano pa kasama natin sa Makabayan Black? Siguradong malabnaw din ang kanilang impeachment ground. Hindi kagaya dito sa final ng grupo ni Atty. Topacio, ni Atty. Harold Respicio at ang iba pa, talaga namang doon mo talaga nasa constitution talaga yung kanilang mga pag-file yung kanilang mga grounds. Kaya malaki talaga ang pananagutan. Kaya natatakot sila mga kababayan. Kaya haharangin nila yan. Hindi nila palulustin. Baka nga pa nila yung unang final impeachment Right? So, ayun ho, mga kababayan, narinig natin ang audio nung mag-asawa at nung tubig. Salamat sa lahat at ako po'y magpapaalam na sa inyo mga kababayan hanggang sa muli. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.